mag-fix sa lupa, no? Yan. Ayan. So halos ano lang po siya, no? Up inch, no? Yung ating pagkakabaon sa lupa. Itong kanyang, yung ugat po lang mismo, no? Yung ugat lang yung ating ibinaon sa lupa. So yun, i-update ko po kayo sa mga susunod na araw. Itong ating bagong tanim na spring onion. So yan po, tingnan nyo po, malabong na sila, no? Nagano na po sila, no? Usbong po sila ng musbong. Ayan. Po sa kabila, ayun, no? Yan po, ang lulusog po nila, no? Green na green. Ang spring onion po ay yung pinakamadaling pag-propagate ay yung kumuha nga po ng kanyang usbong o kaya naman po itong kanya pong flower na ito. Ano na po yan, may seeds na po yan na pwede nang i-transplant. Wala kayong enough space, sa Metro Manila kayo nakatira, pwede po kayong magtanim ng ganito. Ito po, sementadong kalsada, nasa gilid ng aming bahay. Yan ang ating mga tanim na spring onion. So ngayon po i-harvest tayo ng ating tanim na spring onion. Gawit po yung gunting, gugupitin lang po natin, ano? Ito pong malalaking ating tanim na spring onion. Ito po, gugupitin lang po ng ganyan. Isang bote lang po ng mineral water ang ating harvestan. Marami na po tayong makukuha. Ano? Ito, yan, kita nyo po, oh. Ganda. Ang tataba po kasi ng ating tanim na spring onion, no? Yan. Lilipas lang po ng ilang araw yan. Usbong na naman po ng usbong ito. Magiging, yan. Tingnan po. Yan. Tama na tayo. Yan, ano? So, nakarami tayong harvest. Ito pa. Yung mga malalaki rito, ang ating kukunin, no? Ito. So dapat po ina-harvestan nyo siya. Yan. Anytime na kailangan nyo po ng gamit na spring onion, ito, lalabas ka lang po sa inyong bahay at makakakuha ka na. Kaka-harvest ka na. Makakatipid ka na. Masustansya pang pagsasaluan ng buong pamilya. So ito, sa isang lutuin, pwede na po ito, no? Marami na to. So ito po yung ating na-harvest. Isang bugkos na rin po ito, no? Kapag ibinili mo to sa merkado, abay mahal din po yung ganito, no? Pero ito nga, in-harvest lang po natin dito sa harap ng ating bahay at gagamitin natin sa ating paglulutong masarap at masustansyang spring onion alang magsasakang reporter. Samahan niyo po akong magluto. Okay, pagka-harvest nating spring onion, ugasan po natin, no? Ayan. Sa ganon, mawala po yung konting dumi at alikabok. So, sa running water natin siya, inuugasan. Okay, pagkahugas natin ay iwain po natin siya ng maliliit. Ayan. Kung kayo po yung naggigisa, no? Tama-tama rin po itong spring onion. Malasa po kasi yan. Yan. Marami pong gamit sa kusina ang spring onion, no? Yan. Ako po kapag nagluluto ng omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi yung lasa nito, no? Yan. Alright. Sariwang-sariwa po yung ating spring onion, no? Kaka-harvest lang. Ayan. Ayun. Konti na lang. Ayan. Alright. So, isipin niyo po, isang ano lang po, isang bote lang po ng mineral water ang ating binawasan, no? Ang sobra po sa aming pangangailangan, madalas po yung mga kapitbahay humihingi sa akin ng spring onion, ano? 8 bote lang po ng mineral water ang ating
ay tinanim. All year round, no? Mula nung maitanim ko ito, hindi na po kami nawalan ng supply ng spring onion. Yan. Nakarami tayo. Oh. Okay, lagay ngayon natin sa isang mangkok. Alright. Yan. Yun. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing spring onion omelette ala Magsasaka Reporter. Siyempre po yung ating bida, ating ginayat na spring onion, 3 itlog, harina, asin at durog na paminta. Yan po ang kumpletong sangkap. So ngayon ay pagsamasamahin na natin ang ating mga sangkap. Una yung itlog. Yan, yado po natin sa ating spring onion. Yan. Gaya po ng banggit ko, ako kapag nagluluto nitong omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi, ano? Mas nagiging malasa po yung ating spring onion. Parang ginulay ko siya. Yan. Okay, sa 3 itlog lang po yung ating ginamit. Nasa inyo po, kung nadadamihan kayo minsan sa spring onion, pwede kayo magbawas. Iyon, i-mix natin yan ng harina. Ilagay natin ng harina. Pagsasama-samahin lang po lahat ng ingredients. Asin. Yan. At ang ating durog na paminta. So, tapos i-mix po natin mabuti yan bago natin siya lulutuin. Yan, haluin mabuti. Tapos maghalong mabuti yan. Yan. So, yun, no? Dapat nakamix siya ng mabuti. Yan. Alright. So, yan, sindi na natin ating kalang. Yun. Painitin po natin ang ating kawali. Yan. Pag mainit ng kawali, lagyan na po ng mantika. Yan. So, painitin na din po natin bahagya ang mantika. Marami po yung ating itlog at saka yung ating spring onion. So, pwede nyo pong gawing 2 hanggang 3 salang yan. Okay, pag mainit na yung kawali, maglalagay na po tayo. Yan. Alright, mainit na rin ang ating mantika. So, ayan po, no? Yan. So, 2 salang. Yan. 2 salang po natin. Yan. Ano lang po, ano? Low fire lang po yan. Yan. Antayin lang po natin yung maluto yan, ano? Yan, no? Mahina lang po yung ating kalang. Ganda po ng kanyang itsura, oh. Parang itsura pa lang, katakam-takam na, no? Yan, titingnan lang po natin ilalim kapag gold brown na, luto na po yun, ano? Pwede siyang ibaligtad, yan. Pwede na natin siguro ibaligtad yan. Baligtad natin. Ayan. Yun. Gold brown na po siya, no? Kahit bahagya lang po sa bandang ibabaw yan, ay okay na yan. Yan, pwede na po yan, no? So ito na po yung ating bagong lutong spring onion ala Magsasakang Reporter. Itsura pa lang po, no? Itsurang napakasarap na. Yan. Ngayon po ay ititaste natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong spring onion omelette ala Magsasakang Reporter. Yan. Ito tayo. Pipiraso tayo ng ating spring onion omelette. Po, lagay natin sa kanin. Yan. Grabe. Ang sarap. Lasang-lasa po yung ating spring onion, ano? Tama-tama rin ang timpla, ano? Lubasa rin po yung ating durog na paminta kanina. Pero siyempre, nangingibabaw po yung lasa ng ating spring onion. Panalo. Kahit wala kang sausawan, no? Pwede nyo po itong iulam.
Nasa inyo po, kung gusto nyo magsawsawan ito ng ketchup, pwede rin, no? O kaya naman po sa toyo mansi, pwede rin po gawing sawsawan yan. Pero ako po, pag ganitong luto na omelette na spring onion, talo-talo na. Ito na mismo. Wala na akong ginagamit na sawsawan. Nawa po ay nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng spring onion sa mga bote ng mineral water. At ang pangalawa, yung pagluluto ng masarap at masustansyang spring onion omelette alam magsasakang reporter. From garden to table, makatitiyak ka po na yung sustansya na taglay ng spring onion makukuha po ng ating katawan. Dahil kaka-harvest lang, tapos niluto po kagad natin ng ganito pong pang-ulam. Pag meron po kayong mga bisita, pagkainan nyo po ito sa kanila, sa mga bata, tiyak po yung magugusto nila yung ganitong luto. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Melanie Inigo. Sir Mer, pwede rin po ba yung tubig sa pump well na paggawa ng natural na fertilizer? Salamat po. Thank you very much, Melanie. Yes, pwedeng-pwede naman kung wala kang makuwang rainwater. Maging yung tubig sa faucet na dumadaloy dito sa Metro Manila ay pwede rin naman pasingawin mo lamang ng magdamag nang sa ganon mag-evaporate ang chlorine. Tanong naman mula kay Noli Alipio. Hello magsasakang reporter, pwede rin po ba sa mga ornamental plants ang probiotic fertilizer? Salamat po. Thank you very much sa Noli. Yes, pwedeng-pwede, makakabuti o makakaganda yan sa ating mga tanim na pan-display na alaman o mga ornamental plants. Tanong naman mula kay Maria Evita Atienza. Hi Sir Mer, how many times po ang paglalagay ng carrot fertilizer sa ating mga tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much sa Maria. Ako once a week kung mag-apply ng natural at organic na pataba tulad ng mga concoction na aking ginagamit at ginagawa. Pwede mo rin gayahin yan na isang beses sa loob ng isang linggo na mag-apply ng mga natural na pataba. Tanong naman mula kay Manuel Kaibigan. Sir Mer, ilang years po ba bago mamulaklak at magbunga ang lychee? Meron po kasi akong tanim dito, 5 to 6 years na pero hindi pa nagbubunga. Salamat po. Thank you very much sa Manuel. Ang lychee ay itinatanim through seeds o kaya ay Marcot method. Kapag Marcot method mo siya itinanim, within 3 years pwede mo yang mapabunga. Pero kapag po seeds mo yan na itanim, within 5 to 6 years dapat ay nagbubunga na. Mag-apply ka ng natural at organic na pataba nang sa ganon, magkaroon ng flower at bunga ang iyong tanim na lychee. At ang uling tanong natin ay mula kay Sunny Mitz. Hello magsasakang reporter, ang MSG fertilizer po ba ay pwede rin sa sitaw? Salamat po. Thank you very much Sunny. Yes, pwede naman. Mag-apply ka ng 2 beses sa isang buwan. So every 15 days, pwede mong i-apply ang MSG fertilizer sa sitaw. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko. Sa mga naging katanungan po ninyo, magtanim din po kayo ng inyong sariling pagkain. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Alex Puentes, Joy Ong, Tatay Roberto Reano and to all Reano's family, Joseph Chuwaabo, Lito Villagracia, Merlita Velasquez, Joji at Cindy Chen, Cristela Colentaba, Rowena Nochebuena, Heriberto Arambula, Aprilin Datu, Nanay Feli Navarra, Amor and Dennis Fajarda, Romeo and Cesar Fernandez and family,
Margie Vargas at Joko Santoyo, Puring Rivera, Ma'am Fatima Apatio, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Lydia Dizon Canlas at Ma'am Peng Bartolome. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.